Tanggal, alis na 'to. Hindi, ito. Ngayon, may bagong balita po ang Bilyonaryo News, mga bossing. At meron daw po ang NBI na nakita na bagong ebidensya. Isang panibagong dashcam footage ang Yan, panibagong dashcam footage na naman daw po ang hawak ng NBI. Ito po ay patungkol naman po kay Yusek Cabral doon sa pagkamatay niya, mga kababayan. No? Sabi ko nga ho, mga boss chief mo, sir, madami pa din po. Although sinabi na ho, paglilinaw, sinabi na po ni John Vic Remulla, mga bossing, na disgrasya or nalaglag or kumbaga wala tinatanggal niya yung inaalis na nila yung wag niyo nang isipin yung lumabas ng bansa si Yusek Cabral. Pero madami pa din po ang nag-iisip nun, mga kababayan panoorin at pakinggan ho natin ito. nakuha ng NBI. Isang panibagong dashcam footage ang nakuha ng NBI na maituturing umanong ebidensya kaugnay ng pagkamatay ni former DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Panibagong ebidensya. Ano po? Panibagong dashcam. Panibagong video. Sabi ni Sir Chris Angel, ayan yata yung nakaupo na siya sa sahig. Sa video, makikitang nakaupo si Cabral sa concrete pavement sa gitna ng dalawang safety barriers noong December 18, 2025. May time Sira ulo din yung nagdadrive sa likod, dumalagpas sa linya niya. Atras natin. Isa lang. Mabilis. Cabral sa concrete pavement sa gitna ng dalawang safety barriers noong December 18, 2025. May timestamp na 3:25 p.m. o ilang oras 3:25 p.m. Yung pinaka-timestamp kung kailan daw huling namataan daw po si Yusek Cabral. bago natagpuan ang kanyang katawan sa bangin ng Tuba Benguet. Ayon sa NBI, posibleng ito na ang huling kuha niya bago pumanaw at nagpapatunay na wala itong kasama at walang dalang sasakyan. Git ng ahensya, ang Sabi ni Tumaudos TV, may fear of height daw si Cabral, pero bakit siya umupo doon? Pakita natin, atras natin Kasi binilugan nila o nilagyan nila ng pointers ito kung nasa si Yusek. December 18, 2025. May timestamp na 3:25 p.m. Samba, hindi ko makita hanggang ngayon. Lakihan ko Hanggang ngayon hindi ko makita kasi, mga bossing. o ilang oras bago natagpuan ang kanyang katawan sa bangin ng Tuba Benguet. Ayon sa NBI, Wala ko nakita. Atras nga natin ulit. Catalina Cabral. Sa video, makikitang nakaupo si Cabral sa concrete pavement Yung ba? Hindi naman. sa gitna ng dalawang safety barriers noong December 18, 2025. May timestamp na 3:25 May nakaupo ba? Nilakihan ko na mismo Wala akong makita talaga Atras ko ng konti Kayo ba may nakikita? Wala akong nakikita Nakailang play na ako ng video Inaatras ko na nga. Liliitan ko na nga yung sarili ko. Cabral sa concrete pavement sa gitna ng dalawang safety barriers noong December 18, 2025. May timestamp na 3:25 p.m. o ilang oras bago natagpuan ang kanyang katawan sa bangin ng Tuba Benguet. Ngayon mga bossing, yan yung mismong video ng Bilyonaryo News mga kababayan. Ngayon, alisin ko. Ang ginawa ko, kasi hindi ko talaga makita, mga bossing No? Ang ginawa ko, nagbasa ako ng comment doon sa comment section. Ito yung nakita ko mga comment nila. Sabi dito, isa-isayin natin, nalilihis at ginugulo ang istorya. So, sino yung ikukulo? Sino nang ikukulong talaga at ubos ng budget? Maraming namatay. Hirap mga tao. Ano to? Blurred naman. Bakit maging ebidensya? Bakit pinipilit ng mga dambuhalang magnanakaw na patay na si Cabral? Doon na sa ibang bansa si Cabral, pinatakas na. Yan Sabi ni Marisa Legaspi, wala man akong makita. Ako din No, at ito mga nag-comment, pati itong mga ito, mga kababayan, wala din naman po silang makita.
Oh, paikot-ikot lang kayo. Pati ipis hindi maniniwala sa balita ninyo. Dahil ang paniniwala ko ho, mga kababayan, itong mga nababasa kong mga komento na ito, hindi rin din ho sila naniniwala na patay na si Cabral. Baka next na madisgrasya yung mga empleyado ni Yusek Cabral na madaming alam. Sabi ni Pambansang Nanay Survivor. Sabi pa ni ito, fake news. Lahat tayo kailangan natin ng pera pero galing sa pinagpawisan natin. Oh, iniwan ba naman ang kotse ng driver? Paano nyo nasabing si Cabral yan? Eh hindi naman makilala sa video kung sino yung tao. At, di ba meron pa silang, meron pa po silang, ano tawag doon? Yung selfie daw ng driver. Madami nagsasabi, baka sinadya naman yung selfie na yan. Para masabi lang na, talagang nagpunta dito si Cabral at si Cabral talaga yung nakuha doon sa ilalim. Magulo ho talaga mga kababayan eh. At hindi nila agad-agad mapapaniwala ang publiko na si Cabral talaga yung nandoon eh. Punta ka sa Bagong Lipunan, makikita mo, sabi ni Marites Sorbal. Sabi ni Diril, ang ipinagtataka ko, ang tsinelas ni Cabral noong nakaupo at noong nakuha ang bangkay, magkaiba. Tsaka ho, yung paulit-ulit nating sinasabi, ang unang ibinalita sa mga news ay walang malay lang si Cabral. Di ba? Isa pa yan. Sabi ni Tumaudos TV. Ang question po, bakit ayaw ipa-autopsiya nung asawa? Lahat po yan mga kababayan. Pag pinagsama-sama mo, talagang ang mabubuong konklusyon mo ay baka tumakas lang si Cabral at etong mga ito ay palabas lang ho, mga bossing. Di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo na ang una kong nakita na balita, ang balita nila, walang malay. Natagpo ang walang malay lang si Cabral. Kayo po ba? Yun ang sasabihin nyo sa inyong mga balita? At yun po ba ang ipagkakalat ninyo doon sa inyong mga balita? Kung ang nakita nyo may mga dugo sa paligid si Cabral, sasabihin mo ba na walang malay lang yun? Hindi eh. Di ba? Sabi ni Lori Obsemia, kasama asawa dyan dahil sa pera, si Lebiste naman, nakonsensya. Sabi ni Chris Angel, nga, Crocs na yung nakuha, pero ang original niyang suot ay Islander. Totoo ba, Islander? Naku, paborito ko sa tsinelas yun. Di ba? Yun ang talagang iniisip ng marami na hindi si Cabral ang hinulog. Baka magulat na nga lang ho tayo, mga bossing. No? After ilang taon, biglang may lumutang na Yusek Cabral ulit. Kasi pati yung burol, pati yung mga litrato ni hindi man lang nila ipakita. Talagang talagang sila-sila lang ho yung nakakakita, mga bossing. Ang taong bayan, bakit po talagang nagpupumilit at gustong-gusto po na makita at mapatunayan na si Yusek Cabral po talaga yung nandoon. Bakit to? Bilyong-bilyong pong kaperahan ng bayang Pilipinas. No? Ang sangkot po dito. Bilyong-bilyong pong pera, mga boss chief amo sir. Yung ninakaw sa bayan natin. Na sana po, yung mga kaperahan na yon, siyang tumutulong sa pag-angat po ng ating bansang Pilipinas. Imagine niyo na lang ho, mga bossing. Ilang bilyon yon? Halos 400 billion daw po yung mga nilagdaan ni Cabral, mga bossing. Sabihin na natin, kalahati doon. O 1/4 na lang po doon. Naging ghost project. Magkano? 100 bilyon? Kung nagawa po yung mga yon, mga bossing, ang laking tulong po sa mga Pilipino. Di ba? Sabi ni Mabel Quinjo, di na makikita Mark, magpaparetoke na yan kung buhay. Isa pa yun sa iniisip ko. Or baka ang iniisip nila, magpakalayo-layo
At tapos doon sa ibang bansa kung saan sila makakapagtago. Kasi kung titingnan mo talaga, sa totoo lang yung reaksyon ng kanyang mister, asawa, ni hindi po natin makitaan ng kalungkutan eh. No? Ni hindi po natin makitaan ng parang yung tipo bang tumamlay man lang eh. Sabi ni Gregorio Cruz, tanong ko kay John B. Cremulya, bakit agad niyang kinonfirm na walang foul play, hindi pa nga tapos ang investigasyon? Yun din ang tanong ko eh. Lalo na mga kababayan, mga boss chief amo sir, yung simpleng tulak. Kung sakali namang may dumisgrasya, yung simpleng tulak, di mo naman agad makikita yun eh. Doon sa mga otopsiya, hindi naman ho din babakat yun o hindi naman magpapasa agad-agad yun eh. Di po ba? But anyway, mga kababayan, iwanan natin dyan no? Dahil hanggang ngayon po, para sa akin, hindi pa lutas yung problema na yan. Madami pa din pong mamamayang Pilipino, mga boss chief amo sir, ang nag-iisip, kagaya niya nga niyang nasa comment section ng Bilyonaryo News, na hindi sila sulit o hindi sila naniniwala na si Cabral ay tapos na. Ang iniisip ng karamihan ng Pilipino ay umexit, tumakas. Kumuha ng isang tao, siguro deads na, tapos pinalabas na siya yun. Kasi hindi pinapakita eh.